Dear Kuya Bono, magandang oras sa iyo at sa lahat ng makakarinig ng aking kwento. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Rigo. Shortcut po ito ng pangalang Rigoberto. Ako po ay nakatira dito sa lalawigan ng Pampanga. Hindi po sa pagmamalaki, ako po ay mayroong angking kakisigan. Kakisigang nagdulot sa akin ng maraming sumpa at kamalasan sa buhay. Ewan ko kung naniniwala ka sa sumpa, Kuya Bono, at saka sa karma. Totoo po ba kaya na darating ang araw ay pagbabayaran mo ang mga mali mong nagawa, lalo na kung may taong bumulong sa hangin na sana ay sapitin mo ang kamalasan sa buhay? Ako gusto kong maniwala, Kuya Bono. Dinanas ko po kasi ang mga kamalasang hindi ko sukat akalaing mangyayari sa buhay ko. At naniniwala nga po ako na paniningil ito sa mga major mistakes na nagawa ko sa aking buhay. By the way, ang dahilan kung bakit ako nagka-interes sa inyong programa sa YouTube, Kuya Bono, ay dahil sa tugtog o kantang Dandansoy. Ganito ko po na-discover ang programa mo, Kuya Bono. Mayroon po akong kaibigan sa Facebook na taga Ballesteros, Cagayan. Isang araw, kamakailan lamang ay nakita ko sa newsfeed ko na siya ay nag-comment sa post ng inyong Facebook page na Dear Kuya Bono DKB, kung saan ipinapaalam nito na ang kwento ni Ashley ay pwede nang pakinggan sa inyong YouTube channel na Bonus Love Tube. May link na naka-attach kaya pinindot ko at dinala ako sa mismong story upload sa YouTube. Unang bahagi pa lang ng kwento ay tumugtog na ang isang instrumental version ng Dandansoy. Agad tumayo ang balahibo ko at kasunod noon ay ang pagpatak ng mga luha ko hanggang sa habang nagpatuloy ang pagtugtog ng musikang ito ay humahagulhol na ako ng iyak. Bubalik tayo sa may di kalayo ang nakaraan, Kuya Bono. Taong 2013, buwan ng Abril, noong makilala ko si Raquel. Siya yung tipo ng babaeng pag nakita mo ay lilingunin mo talaga dahil sa kanyang sobrang kaputian at kagandahan. Lalo na dito ko siya nakita sa aming barangay kung saan napakadalang lang ang masasabi mong talagang maganda. Sa harap ng sari-sari store ko nakita si Raquel. Magpapaload ako noon at siya ay paalis na, pero bago ako bumaba ng aking motor ay nakita kong kakwentuhan niya si Ate Bebang na siyang tindera ng sari-sari store. Si Ate Bebang ay malayo po naming kabag-anak. Nagkatitigan kami saglit ni Raquel noong paalis na siya. Siya pa ay napangiti ng bahagya kaya't nasilip ko pa ang mapuputi at magaganda niyang ngipin. Sino yun, Ate Bebang? Ang bisita doon ng Labidabs mo sabi ni Ate Bebang. Labidabs? Sinong Labidabs ko? Nako, yan ang hirap sa inyong mga gwapo. Hindi lang iisa ang girlfriend. Wala akong... si Hailin. Di ba? Muntik mo pang makalimutan si Hailin. Actually, Kuya Bono, Aileen yon. Pero kadalasan sa aming mga Kapampangan, kapag letter A at ang bigkas sa unang letra ng pangalan ay nagiging ha ito. Halimbawa, Aileen, nagiging Hailin. Ang Ivan, nagiging Haivan. Ang Archie, nagiging Harchie. Ang RV, nagiging Harvin. Ate Bebang, hindi ko pa girlfriend si Hailin. Napakatagal ko na nanliligaw dyan, pero hindi pa nga ako sinasagot hanggang ngayon Ay, naku, tigilan mo ako, Rigo, no? Balitado sa buong barangay na nagsasama na kayo na Hailin sa Maynila. Ano? Sinong nagbalita niyan? Hindi totoo yan, Ate Bebang. Di na ipato, Hindi nga, Ate Bebang, promise. Ay, nako, ewan ko sa'yo. Wala naman masama siguro sa gano'n, pero sana tapusin niyo muna yung pag-aaral niyo bago mo siya mabuntis. Yang tatay mo, isang kalabaw at isang baka lang nabebenta sa pagpapaaral sa'yo. Tsaka kalahating ektarya pa pala ng bukid.
Kaya tapusin mo muna yung pag-aaral mo, Rigo, bago ka mag-asawa. Totoo yung ilan sa mga sinabi ni Ate Bebang, Kuya Bono. Marami na nga pong nagastos at sakripisyo sa aking pag-aaral ang mga magulang ko. Pero hindi totoo na girlfriend ko na si Hailin. Si Hailin ang first ever ko, Kuya Bono. First crush, first love, first kiss. Yes, first kiss, pero hindi ko siya girlfriend nung mahalakan ko siya. Bata lang kami noon, siguro mag-grade 5 kami noon. Bakasyon yun, naglalaro kami ng kasal-kasalan sa Kakahuyan. Madami kaming mga bata noon. Kami ni Hailin ang ikakasal kunwari. May mga abay at ninong at syempre meron ding pari-parian. Si Kuya Engo ang pari namin noon. Siya ang pinakamantanda at siya din ang may pakana ng lahat ng yun. You may now kiss the bride. Noong masabi ito ni Kuya Engo ay sigawan ng mga bata. Kiss, kiss, kiss. So, hinagkan ko nga si Hailin sa pisngi pero, ay, teka, hindi ganun yung kiss sa kasal. Protesta ni Banong na gumanap bilang ninong sa kasal-kasalang yon. Yung halik sa kasal ng tito ko ganire. Labi sa labi. Mag-iipitan ng mga labi nyo tapos sisip-sipin mo ng konti yung labi na Hailin. Parang ganito oh. Sabi niya, tsaka iminostra ang lips to lips gamit ang kamay at labi niya. Ganun dapat. Ulitin nyo, sabi pa ni Banong. Ulit, ulit, ulit. Nagkoros na namang sigaw ng mga bata. Noon ay humarap ako kay Hailin. Nakatingin lang siya sa akin noon. At nung ilapit ko ang mga labi ko sa labi niya ay bahagyang bumuka ang mga labi niya at sinunod ko ang turo ni Banong. Kaya yon, noon naganap ang first kiss namin ni Hailin. Katorse anyos kami ni Hailin nung seryoso kong sinabi sa kanya na liligawan ko na siya. Maganda si Hailin, Kuya Bono. Hindi siya sobrang puti pero makinis siya. Maganda ang mukha, buhok, higit sa lahat mabait siya. Natural na mainhin. Siya yung perpektong halimbawa ng dalagang Pilipina. Conservative ang pamilya ni Hailin, palibhasa teacher ang mama niya at pastor naman ang papa niya. Hindi ako pinansin ni Hailin noong 14 years old kami at sinabi kong liligawan ko na siya. Tapos nung second year high school na kami, siya pa rin ang gusto kong maging unang girlfriend. Kaya muli ko siyang kinausap. Parang sabi ko, Hailin, sagutin mo na ako. Ikaw ang gusto kong maging girlfriend eh. Ayoko pa. Ang bata pa natin, Rico, ano ka ba? Ay, susi, ang dami ko na nga kaklase, may mga girlfriend at boyfriend eh. Basta ayoko pa, Rico. Ayaw mo sa akin? Gusto ka, Rico. Ikaw din yung gusto kong maging unang boyfriend. Pero bata pa talaga tayo eh. Tiyak, magagalitan ako ng magulang ko pag nalaman nila. Eh di wag mong aminin. Ha? Magsisinungaling ako sa magulang ko? Hindi pwede, Rico. Masama yun. No third year high school na kami, nagkaroon na naman ako ng pagkakataong makausap ng sarilinan si Hailin at ulit, sinabi kong sagutin niya na ako. Medyo naiba naman ang sagot niya noon. Okay, sa dibu ko, Rico, sasagutin na kita, sabi niya. Dibu, 18 yun, di ba? 15 ka pa lang ngayon, so 3 taon pa. Hailin, ang tagal pa nun. Kung talagang mahal mo ako, Rico, maghihintay ka. Wala akong nagawa kundi ang maghintay nga, Kuya Bono. Noong matapos kami ng high school, bakasyon noon ay nalaman ko na sa Maynila magka-college si Hailin. Natakot ako noon na maging magkalayo kami kaya kinausap ko sina mama at papa. At sinabi ko na sa Maynila ko din gusto mag-aaral. Jesus, Rigo, magsasaka lang ang ama mo. Hindi niya kayang tustusan yung gastos kapag sa Maynila ka nag-aaral. Eh dyan sa Angeles, o dyan sa San Fernando, maraming college dyan. Diyan ka na lang mag-enroll. Eh mama, gusto ko sa Maynila. Ay, ewan ko sa'yo, bata ka. Palatak ni mama pero nasabi niya kay papa ang tungkol doon kinagabihan. Kinausap naman ako ni papa. Ang sabi niya, papayag daw siyang sa Maynila kung mag-aral pero
seseryosohin ko daw ito. Kung aral, aral lang talaga ha. Walang barkada, walang mo ng girlfriend. O Papa, promise. At isa pa, Rigo. Alam mo naman na mahirap lang tayo, kaya yung kaya naming ipadalang allowance mo ay pagkasyahin mo lang. Kailangan mong maging eksperto sa pagbabudget at pagtitipid kung gusto mo talaga makapagtapos ng pag-aaral sa Maynila. Opo, Papa, kayang-kaya ko yan. Sa Philippine Normal University na nasa University Belt nag-enroll si Hailene. Doon din sana ako pero walang civil engineering doon na siyang gusto ko at gusto rin ni Papa na kukunin ko kaya sa TUP naman ako nag-enroll at nasa University Belt lang din ito. Tumira si Hailene sa tita niya sa Sampaloc. Doon din ako naghanap ng boarding house at ang nakuha kong kasera ay 3 bloke lang layo mula sa bahay ng tita ni Hailene. Sa boarding house ko ay kakwarto ko si Vincent na taga Ballesteros, Cagayan. Siya ang kasakasama ko kapag dumadalaw ko kay Hailene noong una pero paglaon kinausap ako ni Hailene. Ang sabi niya, ayaw ni tita na may dumadalaw sa akin na lalaki dito. Nagagalit siya. Kaya sorry Rigo, kapag may time sa labas na lang tayo magkita, wag na dito. Ito ang malungkot na sabi ni Hailene pero naging madalang ang pagkakataong yun, Kuya Bono, na magkasama o magkita kami. Taong 2010 lang noon, uso na ang cellphone pero pareho pa kami na Hailene na walang cellphone. Pero si Vincent, kinaingyatan ko nung isang gabing dumating siya at may dala siyang bagong cellphone na nakakahon pa. Iba talagang payaman, ano? Nabibili lahat ng gusto. Sabi ko kay Vincent, hindi ako mayaman, tol. I mean, yung magulang mo, hindi rin. Mangingisda nga lang yung tatay ko eh. Mahirap lang kami, tol, pero ako, madiskarte lang ako kaya nakukuha ko yung gusto ko. Anong diskarte mo, tol? Isama mo naman ako dyan. Gusto ko rin makabili ng cellphone eh, sabi ko. Sure ka ba? Baka hindi mo kayanin. Kung kaya mo, ano kala mo sa akin? Mas mahina kesa sa'yo. Kung kaya mo, mas kaya ko. Eh, di sige. Sa Sabado ng gabi, isasama kita. Sa isang apartment, kumatok si Vincent nung gabi ng Sabado na yon. Bumukas ang pinto. Isang baklang blonde ang buhok ang nagbukas ng pinto. Malaki ang ilong ng bakla, makapalang labi na may lipstick na kulay orange. Tansya ko, edad 45 hanggang 50. Noon ay nagkaroon na ako ng kutob kung anong diskarte ang sinasabi ni Vincent. Nakita ko pa, hinagkan siya ng baklang iyon na ang pangalan ay Armina. Nasaan si Amanda? Narinig kong tanong ni Vincent kay Armina. Nasa taas, pagod. Katatapos lang magluto ng palaman, sagot ni Armina. Siya ba yung irereto mo sa kakambal ko? Tanong niya kay Vincent, turo sa akin. Napalunok ako noon at parang gusto ko nang umuwi. Naghahabulan na ang mga daga sa dibdib ko noon at bigla na rin akong pinagpawisan. Nagulat pa ako nang biglang sumigaw si Armina. Amado! Amado, nandito na yung manliligaw mo! Sigaw niya na nasa hagdan pumwesto. Nakaupo ako noon sa maliit na salas ng apartment. Maya-maya pa narinig kong bumukas ang pinto ng kwarto sa taas at kasunod noon ay nakita ko ang mga malalaking binti na bumababa ng hagdan at nagsalita ito. Ang ingay-ingay mo, Armando. Nagpapahinga ako eh, sabi niya. Noong makababa ang bakla ay nakita ko ang buo niyang katawan at para akong manghihina. Iisa ang mukha nila ni Armina na Armando pala ang totoong pangalan. Pareho sila na mukha. Malaki din ang ilong ni Amanda na Amado pala ang totoong pangalan. Makapal din mga labi pero hindi siya nakalipstick. Lalaki ang datingan ni Amanda. Gupit lalaki din at walang kulay ang buhok. Kaya lang ang laki ng katawan at mga muscle sa braso at dibdib. Nakasando lang siya noon kaya't nakita ko din ang makapal niyang buhok sa kilikili. Oh, yan si Rigo.
Paligaw ka na. Nakatawang sabi ni Vincent turo sa akin. Pinipilit kong maging kalmado noon kay Bono kahit na ang totoo ay kabadong-kabado ako. Pakembot na lumapit sa akin si Amanda. Umupo siya sa tapat ko at sa akin nakatitig. Ilan na naging bakla mo? Direktang tanong niya sa akin. Wala po. Yung totoo? Totoo po yun. Mamatay ka man at ang pamilya mo? Opo. Okay. Kung sakali ba, ako ang unang bakla sa buhay mo? Opo. Okay. Sige. Ligawan mo na ako. Pero nasanay ako kay Amanda, Kuya Bono, at sa gawain namin yun ni Vincent. Nung tumagal, baliwala na. Isa pa, mabait si Amanda. Nagulat nga lang ako isang araw nung makita ko siya sa loob ng school. Kinawayan ako. Wala naman ako kasama nun kaya't lumapit ako sa kanya. Bakit nandito ka? Tanong ko. Nag-deliver ako dyan sa kantin nyo. Tuwing Martes lang. Punta ka sa apartment mamaya ha. Sige. Inabutan na naman niya ako ng pera noon, Kuya Bono, tsaka umalis. Ang maganda kay Amanda ay hindi siya halatang bakla, lalo na kapag nasa labas siya. Ayon sa kanya, hindi raw niya gusto na binabastos siya kaya umaasta siyang lalaki kapag nasa labas siya. Maluwag sa pera si Amanda, Kuya Bono. Tuloy ay hindi naging problema ang pera sa akin noon. Dati pa, alam kong maghihirap ako dahil yun na din ang sinabi sa akin ni Papa noon na magtitiis lang daw ako dahil limitado ang ipapadala nilang allowance ko at kailangan maging eksperto ako sa pagbabudget at pagtitipid. Never ako nag-budget. Never din ako nagtipid. Hanggang sa dumating pa nga yung puntong inanyayahan na kami ng baklang kambal na doon na sa apartment nila tumira. Pumayag kami. Menos gastos yun dahil hindi na kami magbabayad ng upa sa kwarto namin ni Vincent. So yun, nakipag-live-in nga kami ni Vincent sa mga jowa naming bakla. Sumapit ang first month sa rin namin ni Amanda, August 19, tinupad niya yung pangako niyang cellphone sa akin. Kinabukasan ay inaya ko si Vincent sa PNU, school ni nila Hylene. Bandang alas 5 ng hapon, nasa gate kami ng PNU. Inaabangan namin ang paglabas ni Hylene. Sa tagal ay nainip si Vincent kaya't iniwan niya ako. Nag-stay pa ako ng 30 minutes hanggang sa makita ko si Hylene at may hawak ding cellphone. Mabilis ko siyang hinabol. May mga kasama siyang kaklase noon. Parang nagulat siya nung makita niya ako tapos ngumiti siya. Hi Rigo, ibang datingan mo ngayon Manila boy ka na sabi niya. Nakaporma kasi ako noon, Kuya Bono. Mahilig kasi akong bilhan ni Amanda ng mga branded na kasuotan. Namimiss kita Hylene sabi ko. Ayaw ko mapag-usapan namin kung bakit at paanong nakakaporma ako ng ganon. Miss din kita Rigo. O kumusta ka naman? Okay lang. Eto, in love pa rin sa'yo. Rigo, mag-aral muna tayo, okay? Makapaghintay yung pag-ibig, maniwala ka sa akin. Yun naman ginagawa ko Hylene. Naghihintay ako kahit na 2 taon pa bago mo ako sagutin. Kaya mo yan. Basta focus lang muna sa pag-aaral. Hanggang sa hindi mo namamalayan, dibo ko na pala at magiging official girlfriend-boyfriend na tayo. Oo, Hylene. Maghihintay ako. Maraming magaganda sa Maynila, Kuya Bono, at hindi ko ipagkakailan na may naka one night stand pa ako minsan na nakilala lang namin ni Vincent sa mall. 2 din silang babae noon. Maribeth ang pangalan ng babaeng yon na nakapartner ko. Kaya lang nung maramdaman kong gusto niya magkaroon kami ng relasyon dahil text ng text, tawag ng tawag, nagpalit ako ng number para maiwasan ko siya. Hindi ako pwede makipagrelasyon sa ibang babae. Hindi yun patas kay Hylene at magagalit din si Amanda. Madalang ko makatext si Hylene dahil lagi siyang may ginagawa, laging busy. Tumutulong pa kasi siya sa bakery ng tita niya.
tapos nag-aaral pa siya ng lessons niya sa bahay. At dahil madalang ko siyang makatext ay hindi nga napansin ni Amanda ang tungkol kay Hylene. Noong pista dito sa amin taong 2014 ay umuwi kami dito. Kasama ko sina Vincent at Amanda. Gustong sumama ni Armina pero binawalan siya ni Amanda. Bakla ka mapapahiya kami doon. Magtataka yung mga tao kung bakit may kasama kaming bakla. Sabi noon ni Amanda kay Armina. Bakla ka din naman sagot ni Armina. At least hindi halata. Hindi nga nahalata si Amanda noon. Mahusay siya magtago sa kilos at pananalita. Naging magkasundo pa nga sila ni Papa. Kami lang ni Vincent noon ay nadudulas sa pagtawag sa kanya ng Amanda. Pag ganon pinandidilatan niya kami. Dumaan pa ang maraming araw, Kuya Bono, hanggang sa sumapit na ang pinakahihintay kong araw, ang debut ni Hylene. Umuwi din ako dito noon kasi kabilang ako sa mga gaganap sa 18 Roses. Magarbo ang debut ni Hylene. Doon ko nakita na talagang mahal na mahal siya ng mga magulang niya dahil ginastusan nila ang isang gabing yun lang ng mahigit 100,000 piso ayon kay Ate Bebang. Yung gabing yun, Kuya Bono, ay ramdam ko sa puso ko ang saya at excitement. Sa wakas kasi, matatapos na ang 4 na taon kong paghihintay at makakamit ko na ang matamis na oo ni Hylene. Kaya lang nung dumating sa punto na magbibigay ng speech ang papa at mama niya, nakadama ako ng lungkot at kaba. Halos pareho kasi sila ng mensahe kay Hylene. Sana daw iwasan muna ang makipag-boyfriend. Iwasan muna ang makipagrelasyon dahil makaka-apekto daw sa pag-aaral. Yung mama niya may sana. Sana iwasan muna ang makipag-boyfriend. Parang nakikiusap. Pero yung papa niya pautos. Iwasan mo muna anak ang makipag-syota dahil baka sa iba ma-shoot ang pangarap mo at pangarap namin para sa'yo, sabi niya. Gayon pa man kay Hylene ako umasa sa pangako niya, Kuya Bono. Matyaga akong hinintay na matapos ang party hanggang sa halos wala ng tao nang lapitan ko si Hylene. Hylene, pwede ba kita makausap ng sarilinan? Tutal, wala na halos tao. Sige, sabi niya. Lalo pang gumanda si Hylene noon dahil sa kanyang makeup at suot niyang gown. Sa harap ng kanilang malaki at magandang groto ay may isang set ng mesa at upuan na yari sa bakal. Doon kami pumesto. Napansin ko noon na parang balisa si Hylene at hindi niya magawang ngumiti. Hylene, eto na yung Rigo, sabad niya. Rigo, alam ko, nangako ko sa'yo na sasagutin kita ngayon pero narinig mo naman siguro yung speech. Si Hylene, galit na ako at ayoko ng bakong kung ano pang mabitawan kong salita sa kanya. Dahil sa galit at tampo kay Hylene ay nagawa kong i-text si Maribeth. Yun yung babaking naka one night stand ko noon. Nagtaka siya kung bakit noon lang daw ako nagparamdam. Sinabi ko na lang na nawala yung cellphone ko. Mabuti naman daw at naalala ko pa siya. Oo naman. Para naman kita makakalimutan the best ka sa lahat. Sabi ko pero bola lang yun.
In short, Kuya Bono, ay nagkaroon ulit kami ng ugnayan ni Maribeth. Tama ang hinalo ko noon na gusto talaga niya akong makarelasyon. Naging napakabait niya sa akin at lahat handa niyang ibigay sa akin. Kaya lang bigla kaming nagkita ng hindi sinasadya ni Hailin sa mall at nakapag-usap ulit kami saglit. Noon, nakaramdam ako ng pagkakonsensya kasi alam kong hindi patas yon kay Hailin na makipagrelasyon ako sa iba. Noon din ay nagpasya ako makipaghiwalay kay Maribeth pero noong araw na yon ay may mga binili siyang gamit para sa akin. T-shirt at mamahaling sapatos. Kaya't hindi tama sa tingin ko na saktan siya sa sandaling yon. Si Amanda naman napansin niyang lagi akong may ka-text sa tuwing magre-ring ang cellphone ko ay lumalayo ako sa kanya. Si Maribeth kasi, maya't maya nagtitext at kapag di ako magre-reply, tatawag na yan. Baka daw wala akong load. Minsan sinabi kong wala akong load ay pinaloadan niya ako. May babae ka, no? Huwag kang mag-deny. Kompronta sa akin ni Amanda. Oo, meron. Sagot ko. Bakit? Hindi mo ba alam na nasasaktan ako, na nagsiselos ako? Amanda, babae ito. Hindi ka naman babae. Babae din ako, Rigo. Babae itong puso ko kaya nasasaktan ako kapag may mahal kang iba. Ay nako, lubayan mo nga ako, Amanda. Talaga, lulubayan kita kung hindi ako ang pipiliin mo. Kaya mamili ka. Yang babaeng yan o ako? Nilayasan ko ora mismo si Amanda Kuya Bono matapos kong sabihin kay Maribeth na kunwari ay pinalayas ako ng landlady ko sa boarding house ko kasi hindi ako nakakabayad. Ang sabi niya, doon daw muna ako sa kanila. Kaya lang nagsisi ako dahil mahirap sa kanila. Squatter. At napakasikip ng kwarto nilang magpipinsan. Sa napakaliit na sala sa ako natutulog. Sa mahabang monoblock na upuan. At mabaho ang paligid. Masakit ang katawan ko sa umaga dahil hindi ako nakakaunat. Dahil sa kakapraso lang halos yung mahabang monoblock. Isa pa. Hinihingan ako ng ate niya ng pang-share sa pagkain hanggang sa maubos ang pera ko. Kaya nung inaamo ako ni Amanda na bumalik sa kanya, bumalik ako. Umiiyak si Amanda noon. Hindi daw niya sukat akalain kaya ko siyang iwanan ng ganon-ganon na lang. Huwag mo na ulitin na iwanan ako ha, babe. Amanda, lalaki ako. At kailangan ko ng babae sa buhay ko. Hindi pwedeng tumanda na bakla ang kasama ko sa buhay. Alam ko naman yan, babe. Pero, alam mo, meron kang hindi alam. Ano yun? Nung pista sa inyo, di ba nag-inuman kami ng papa mo? Nung malasing ako, nasabi ko sa kanya yun tungkol sa atin. Ano? Pucha, sinabi mo sa papa ko na may relasyon tayo? Rigo, ang sabi kasi niya sa akin ay hindi na daw niya alam kung paano ka makakapagpatuloy ng pag-aaral. Nakabenta na raw siya ng kalabaw at bakat kalahating ektarya ng bukid pero second year ka pa lang. 5 years ang kurso mo. Kaya ang sabi ko sa kanya, tutulungan ko siya sa mga gastusin mo hanggang sa makatapos ka. Hindi tama yung ginawa mo, Amanda. Tangina naman, baka pinagtatawan na ako ng ama ko. Pucha naman, oh. Huwag ka na magalit, babe. Iwanan mo ako kapag graduate ka na, okay lang sa akin. Tatanggapin kong maluwag sa dibdib ko. Mag-asawa ka, wala akong pakialam. Basta ang gusto ko, makatapos ka. Sa totoo lang, Kuya Bono, gusto kong upakan sa mukha noon si Amanda pero nagtimpi lang ako. Kaya lang naisip ko din nung lumipas na yung galit ko, oo, tama siya. Malaking tulong nga siya sa akin sa pag-aaral ko. Lumipas pa ang mga araw, Kuya Bono, hanggang sa nayari na ang pangatlong taon ko sa college. Di bakasyon na. Umuwi ako dito sa amin na panay ang iwas kay Papa kasi baka mabanggit niya si Amanda. Iniiwasan ko rin yung pagkakataon na dadalawa lang kami ni Papa kasi baka kung ano pang maitanong niya sa akin. Sa totoo lang, Kuya Bono, hiyang-hiya ako kay Papa. At yun nga, may isang araw na kailangan ko magpa-load at si Ate Bebang ang pinakamalapit na loadan dito sa amin. Pero matindi ang sikat ng araw kaya nagmotor ako. Nung bago ako bumaba ng motor ay napansin ko na ang babaeng bumibili doon. Napakaputi. At ang buka niya lampas balikat lang ngunit
hindi itim, may pagka-brown. Naka-short lang siya ng medyo maiksi, kaya naman nagliliwanag talaga ang kaputian ng kanyang binti at hita. Maganda rin ang hugis ng mga hita at binti niya. Tapos nung humakbang na ako palapit ng tindahan ay siya namang alis niya at nung makasalubong ko ay bahagya pang ngumiti sa akin. Napakaganda niya. Sino yun, Ate Bebang? Bisita daw ng Labidabs mo sagot niya Ate Bebang. Labidabs yung Labidabs. Naku, yan ang hirap sa inyo mga gwapo. Hindi lang iisa ang girlfriend. Wala akong... si Hailin. Di ba? Munting mo pa makalimutan si Hailin. Ate Bebang, hindi ko pa girlfriend si Aileen. Matagal na akong naniligaw dyan pero hindi pa ako sinasagot hanggang ngayon. Naku, tigilan mga ako, Rigo, no? Balitado sa buong barangay na nagsasama na kayo ni Hailin sa Maynila. Ano? Sinong balita niya? Hindi totoo yan, Ate Bebang. Hindi na ipa to, Hindi nga, promise. Ay, naku, ewan ko sa'yo. Wala namang masama doon, pero sana tapusin niyo muna yung pag-aaral niyo bago mo siya mabuntis. Yung tatay mo, isang kalabaw at isang baka nang nabenta para sa pag-aaral mo. At saka kalahating ektaryang bukid pa pala. Kaya tapusin mo muna yung pag-aaral mo, Rigo, bago ka mag-asawa. Ate Bebang, alam ko na yan. Ano ba yung binili ng magandang chicks? Si Raquel. Nagpa-load lang. Nagpa-load? Di, may number ka niya. Bakit? Kukunin mo. Sana eh. Hindi pwede. Sabi lang ni Ate Bebang na hindi pwede pero binigay din niya sa akin yung number ni Raquel. Agad kong tinext. Sabi ko, Hi Raquel, sana hindi ka magalit sa akin at kay Ate Bebang. Sa kanya ko kasi nakuha to ng number mo eh. Sorry din kasi mula kaninang makita kita, hindi ka na nawala sa isip ko. Ay, grabe ka naman kuya, reply niya. Pwede bang makipagkaibigan? Tanong ko. Bakit? May asawa ka na ba, kuya? Wala pa. Bakit kaibigan lang talaga ang gusto mo sa akin? O baka hindi ka pumapatol sa Bisaya, kaya gusto mo, friends lang tayo. Nagtaka ako sa mga nababasa kong reply ni Raquel noon. Pakiramdam ko noon ay para sa isang babae ay masyado siyang prangka. Pero nireplyan ko siya at sabi ko, ihingin ko na lang yung pahintulot mo na ligawan kita kung pwede. Kung sasabihin mo muna sa akin pangalan mo, pahihintulutan kita, reply niya. Napapangiti ako noon, Kuya Bono. Game na game kasi siya. Naisip ko pa nga na baka easy girl siya. Kaya lang bigla din ako nagduda kasi paano naman magkakaroon si Hailin ng ganong klaseng kaibigan, napaka-conservative niya. So naging textmate nga kami ni Raquel. Pero sinabi ko sa kanya na huwag niya akong babanggitin kay Hailin kung pwede. Pero ang sabi niya, nabanggit na kita. Sa kanya kita tinanong Sabi niya mabait ka naman daw. Wala ka daw girlfriend. Noon kaya Bono ay nakadama ako ng pagsisisi sa pag-text kay Raquel. Kilala ko si Hailin. Alam kong sinagot lang niya yung mga tanong ni Raquel tungkol sa akin pero naniniwala ako na hindi okay sa kanya na liligawan ko ang kaibigan niya. Hoy Rigo, pwedeng humingi ng pabor? Ganito ang text pa sa akin ni Raquel. Sure, basta ikaw. May bibilin kasi ako sa bayan. Baka naman pwedeng iangkas mo ako sa motor mo. Please. Bagya ako narito ni Kuya Bono. Ibang level na kasi kapag nakita kami ng mga tao na magkaangkas sa motor. Alam kasi ng buong barangay noon na noon ko pa nililigawan si Hailin. Kaya lang parang hindi naman okay na tanggihan ko ang simpleng pakiusap ni Raquel. Kaya ang reply ko, sige. Doon na lang kita hintayin sa harap ng tindahan ni Ate Bebang. Okay, thank you Nadamdamin. Idagdag mo pa yung kabanguhan niya na amoy ko pa rin kahit napasalubong sa mukha ko ang hangin dahil nga nagmamaneho ako. Tapos nang malapit na kami sa bayan ay bigla siyang napayakap sa akin tsaka sinabing, itabi mo saglit Rigo, please pakitabi, ihinto mo. Agad ko naman siyang sinunod. Nakakapit sa akin at sapu niya ang kanyang ulo. Okay ka lang ba? Oo, nahilo lang ako. Mahinang sagot niya. Mga ilang minuto dun siyang nakapikit at nakakapit sa braso ko. Okay na ako, tara na, sabi niya. Pero Rigo,
Pwede sa simbahan muna tayo. Sige, sabi ko. Dinala ko nga siya sa aming simbahan sa bayan. Doon ay taimtim siyang nagdasal ng medyo matagal. Nahulaan ko lang na tapos na siya nung mag-sign of the cross na siya. Nakangiti siya nung sabihin niyang, tara na. Sa butika kami sumunod na nagpunta. Bumili siya ng gamot at napkin yata. Pagkatapos noon, gutom ako, Rigo eh. Kain tayo. Saan? At saka, WPD ako ngayon eh, sabi ko. WPD? Ulit niya. Western Police District? Hindi. Ano yung WPD mo? Walang perang dala, sagot ko. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita at narinig ko siyang tumawa ng malakas. Lalo pa siyang gumaganda kapag nakatawa o nakangiti siya. Sa isang resto bar kami napunta. Lumang bahay dati yon na ginawang restaurant bar. May luwang na balkonahe ito sa likod na nakatanaw sa ilog. Doon kami pumwesto. Hindi naaalis ang titig ko sa magandang mukha ni Raquel noon. Sa mga mata niya, sa ilong, lahat ng parte ng katawan niya, Kuya Bonong, kaibig-ibig talaga. Napakasigla niya mula nung lumabas kami ng simbahan. Noon pa lang, Kuya Bonong, ay parang ayaw ko nang mawalay sa kanya. Hindi ko maipaliwanag yung saya sa dibdib ko habang kasama ko siya. Kaya lang biglang nag-ring ang phone ko. Si Maribeth, tumatawag na naman. Iniiwasan ko na si Maribeth noon, Kuya Bono. Total, hindi ko naman talaga siya mahal kahit na mahal niya ako. Kinakancel ko ang tawag niya tsaka ko in-off yung cellphone ko. Alam mo, Rigo, ang dami nagkakamali sa akin. Narinig kong sabi ni Raquel habang pinapatay ko ang cellphone ko. Paano nagkakamali sa'yo? Maraming nag-aakala na easy girl ako. Yung iba nga akala pokpok pa ako eh. Ay, sobra naman sila. Hindi lang nila alam. Hindi pa ako nagkaka-boyfriend kahit minsan. Oo, talaga? Sa ganda mo yan? Siguro masyado akong mapili. Hindi naman. Oo, marami akong maniligaw at mga gusto pang manligaw, pero para sa akin kasi, yung hinahanap kong lalaki, yung sa una pa lang na makita ko siya, ay may maramdaman na ako sa kanya kahit hindi ko pa siya kilala. Talaga. Sa akin, Raquel, may naramdaman ka ba nung una mo akong makita? Tumitig siya sa mga mata ko. Nakangiti siya. Oo, Rigo. May naramdaman ako sa'yo pero sana di mo ako ma-misinterpret. Baka isipin mo na ako pa itong magbibigay ng motibo. Ay, hindi, Raquel. At gusto ko rin malaman mo na may naramdaman din ako sa'yo nung una pa lang kitang makita. Anong naramdaman mo? Baka naman libog lang yan. Napapit lang ako sa narinig kong yun kay Raquel pero kasunod nun ay natawa ako. Hindi lang libog, Raquel. Kasi kung libog, yung babaang magre-react. Pero hindi eh. Ito ang nag-react. Sabi ko sabay turo sa dibdib ko, sa puso ko. Sige, Rigo. Samantalahin natin yung pagkakataon na makilala natin mabuti ang isa't isa. At kung hindi magbabago yung feelings natin para sa isa, edi pagdaan ng mga araw, ituloy na natin sa next level. Ano, okay sa'yo? Siyempre, okay yon. Noong araw pa rin yon, sa resto bar, napansin ni Raquel ang video okay na nasa sulok. Uy, may video okay pala dito eh. Kanta tayo, Rigo. Sabi niya pero mabilis ko siyang sinagot ng, ay, hindi ako kumakanta eh. Pero gusto kitang marinig na kumanta. Sige, may 5 pesos ka dyan. Meron, sagot ko. Madami. Noon kaya Bono, unang narinig ang kantang Dandansoy na siyang kaagad pinili ni Raquel mula sa songbook. Sabi niya, ito yung kauna-unang kantang natutunan ko. Tinuro sa akin ng lola ko nung bata pa ako. Wala na siya ngayon. Namatay siya last year. Kwento niya kasunod no yan, tumayo siya upang ihulog ang coin at pindutin ang number ng kanta. Walang ibang tao sa resto bar noon, Kuya Bonong. Maaga pa kasi pero kapag gabi, madaming tao doon.
Nakatayo malapit sa akin si Raquel. Nakaharap siya sa videoke. Noon nga ay kanyang kinanta ang kantang Dandansoy. Dandansoy bayan, tay ka. Pauli ako sa bayaw. Ugaling kung ikaw hitlawon. Ang bayaw imo lang lantawon. Nakaapat na kanta si Raquel bago siya nag-ayang umuwi. Ibinaba ko siya sa harap ng tindahan ni Ate Bebang. Ako naman ay dumiretso ng uwi. Pagdating ko ng bahay ay binuksan ko na ang cellphone ko at doon ay tumambad ang napakaraming text ni Maribeth. Masasakit na mga salita niya noon, mga panunumbat. Napipikon na rin ako at ramdam ko na rin yung galit. Tapos biglang nag-ring ang phone ko at siya ang tumatawag. Sinagot ko. Nagsimula na siyang dumakdak pero binara ko at ang sabi ko, Maribeth, makinig ka. Ayoko na, okay? Break na tayo. Ang kapal ng mukha mo. Narinig ko pang sabi niya bago ko mapatay ang phone. Sunod-sunod na naman ang mga text niya na halos bawat sentence ay may mura. Tumatak sa isipan ko ang huling text niya. Ang sabi niya, sinusumpa kita, Rigo. Sinusumpa kong hindi ka liligaya sa buhay mo. Manloloko ka, mapagsamantala ka. Sinusumpa kita. Nagpatuloy ang magandang samahan namin ni Raquel, Kuya Bono. Wala na akong pakialam sa lahat noon, maging kay Hailin. Pero aminado ako na umiwas ako kay Hailin hanggang sa may mangyari sa amin ni Raquel. Nagpasundo kasi siya. Gusto daw niyang tumambay dito sa bahay namin at para daw makilala na rin niya ang mga magulang ko. Kaso ako lang ang tao noon dito sa bahay, kaya yun, may nangyari. At sigurado ako, Kuya Bono, ako ang nakauna sa kanya. Malungkot nga lang siya nung matapos kami. Para siyang natatakot. Sana, hindi muna natin to ginawa, Rigo. Narinig kong sabi niya. Okay lang yan, Raquel. Paninindigan naman kita eh. May tiwala ko sa'yo, Rigo, kaya hindi na rin ako tumanggi. Pero, hindi pa nga tayo, di ba? Di ba kita sinasagot? O edi, sagutin mo na ako ngayon. Sige. Tayo na mula ngayon. Naulit pang may mangyari sa amin ni Raquel matapos ang 8 araw. Iyon ay bago siya bumalik ng Maynila. Hindi na raw kasi maganda ang kinikilos ni Hailin. Madalang na raw siyang kausapin nito kaya siya nagpasya na bumalik na ng Maynila. Magkaklase sina Raquel at Hailin. Hindi nga lang umuwi si Hailin noong bakasyon na yon dahil mahal daw ang pamasahe pa uwi ng Talisay, Cebu. Buwan ng Mayo, Kuya Bono, ay lumuwas ako ng Maynila para magpa-enroll. Sobra ang pagkasabik ni Amanda sa akin noon. Ako'y parang nakadama ng pandidiri. Sa isip ko ay gusto ko nang itigil ang gawain yon dahil parang nakakonsensya na ako. Dahil ito kay Raquel. Kaya lang hindi ko alam kung paano sisimulan or kung tama kayang iwanan ko na si Amanda na siyang malaking tulong sa pag-aaral ko. Yung tungkol nga pala sa pag-aaral ko, hindi lang alam ng mga magulang ko pero may mga bagsak akong subject na binabalik-balikan ko lang. Hirap ako sa kurso ko, Kuya Bono, pero hindi ko lang masyadong siniseryoso. Nung magkita kami ni Raquel sa SM Manila ay ramdam ko ang matinding pananabik sa kanya. Gusto ko sanang umiskor noon kaso walang lugar at wala din akong budget na pang hotel. Nung pasukan na ulit buwan ng Hunyo, sinikap kong makasama araw-araw si Raquel. Hindi na raw niya kaklase si Hailin noon. Pangatlong linggo ng Hulyo, may seryosong balita sa akin sa Raquel. Ang sabi niya, mahal, may sasabihin ako. O na yun, mahal. Buntis ako. Okay lang sa akin kung ayaw mo itong panagutan. Pero isisilang ko ang batang ito.
Sino may sabi sa'yo na ayaw kong panagutan yan? Ganoon naman karamihan ng mga lalaki, di ba? Lalo na kapag nag-aaral pa. Iiwanan nila yung babae o kaya uutusan yung babae na magpalaglag kasi hindi pa sila handa sa obligasyon. Sila lang yun, mahal. Ako, pananagutan ko yan. Paano, mahal? Sabihin mo nga sa akin? Sabihin mo nga sa akin yung plano mo? Nag-aaral ka pa lang ha. Narinig ko sabi ni Raquel nang bigla siyang muntikang mahulog sa upuan. Nasa isang fast food kami noon sa loob ng mall. Okay ka lang ba? Tanong ko nung sapo-sapo na naman niya ang ulo niya at alam kong nahihilo na naman siya. Nahilo lang ako, may nang sabi niya. Laging nahihilo ah. Buntis nga ako, di ba? Pero huwag kang mag-alala, mahal. Maya-maya lang wala na to. Ang totoo, Kuya Bono, ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko noon para panagutan si Raquel. Ako kasi yung tipo ng tao na ayoko nang nag-iisip ng problema. Mas sanay ako sa bahala na. Hindi rin ako mapagplanong tao. Yung bang nagpaplano ng mga gagawin sa hinaharap. Kaya lang dumating kami sa point na malaki na ang tiyan ni Raquel at nahalata na sa school nila at yon ang dahilan kung bakit siya na-kick out. Bawal kasi yon sa school nila. Uuwi ako sa Cebu, mahal. Nasabi niya sa text. Ikaw lang? Paano ako? Iwanan mo ako? Mahal. Mahal na mahal kita. Ayoko masira yung pangarap mo at pangarap ng magulang mo para sa'yo. Dahil sa akin. Noon, hindi ko gusto ang mga sinasabi ni Raquel. Nasa apartment ako noon at nandun si Amanda pero tinawagan ko si Raquel. Mahal, ano ba yung mga pinagsasabi mo? Seryoso ka ba? Uwi ka talaga ng Cebu? Oo, mahal, seryoso ako. Paano ako? Iwanan mo ako? Oo. Mag-aral ka lang dito. Ituloy mo yung pangarap mo. Wala akong pangarap, Raquel. Pero ang gusto ko, makasama kita araw-araw. Anong gagawin mo? Sasama ka sa akin? Oo, kung pwede. Pwede naman siguro pero mahirap. Bakit mahirap? Basta, mahal, sabihin mo. Rigo, mahal ko. Pag-isipan mo mabuti yung mga desisyon mo. Ayoko masira ka dahil sa akin. Mahal, masisira ako kapag nawala ka. Masisiraan ako ng ulo. Ikaw lang kasi hindi mo ako gaanong mahal kaya kaya mong iwanan ako. Ako hindi. Totoong mahal na mahal kita kaya ayoko na malayo ka sa akin. Basta mag-isip ka muna. Bukas pa naman ako uuwi eh. Hiningan ko ng pera si Amanda. Sinabi kong may project kami at malaki ang gagastusin. Nagbigay siya ng 3,000 tapos may pera pa ako noon na pabaon ni na Papa. Nag-impake ako, Kuya Bono. Wala si Amanda noon kaya't malaya akong nakapaggayak ng mga gamit ko. Buo ang loob ko noon. Sasama ako kay Raquel sa Cebu. Sa barko kami sumakay para makamura kami. Mahal po kasi sa eroplano. Napakatagal ng biyahe, Kuya Bono, pero hindi ako nainip dahil kasama ko ang pinakamamahal ko. Yun nga lang medyo nahirapan ako kasi kung ilang beses nahilo si Raquel at inalagaan ko siya. Noong bago kami makarating sa bahay nila, binalaan ako ni Raquel. Mahal, sinabi ko na sa iyo dati na mahirap yung desisyon mong sumama sa akin dito. Kaya ihanda mo na lang yung sarili mo sa mangyayari sa atin. Naroon ang mama at papa ni Raquel noon at pareho silang nagulat. Nung tanungin si Raquel ay umamin siya na ako ang ama ng pinagbubuntis niya. Agad lumapit sa amin ang papa niya. Si Raquel ay sinampal ng 2 beses at ako naman ay binugbog. Oo, Kuya Bono, sinaktan kami pero hindi kami pinalayas. Binigyan kami ng kwarto sa tabi ng garahe. Ako daw ay tutulong sa negosyo nila na pagde-deliver ng itlog na puti at itlog na pula sa mga tindahan. Noong unang gabi namin doon ay napansin ko ang mga pasa ni Raquel sa mukha at sa braso. Yung sa mukha, ang sabi niya dahil daw yun sa pagkakasampal sa kanya ng papa niya.
Yung sa braso naman ay gawa daw ng mama niya noong kausapin siya ng sarilinan at nanggalaiti daw sa galit ang kanyang ina. Nung gabing yun din ay nag-text ako kay mama. Sinabi ko ang ginawa ko. Humingi ako ng tawad sa kanila. Hindi agad nakapag-text back si mama. Alam kong noon ay kinausap muna niya si papa at makaraan ng ilang minuto ay nag-reply si mama. Galit na galit ang papa mo. Ako man, Rigo, galit din ako. Hindi ka man lang nag-isip. Ang dami naming sakripisyo sa pag-aaral mo. Ikaw ang inaasahan naming tutulong sa amin para makaahon sa hirap. Pero binigo mo kami. Huwag ka nang magpapakita dito kahit kailan. Kay Amanda ay nag-text din ako at inamin ko din ang lahat sa kanya. Galit din siya. Napakawalang utang na loob ko daw. Ang sabi pa niya, tandaan mo, Rigo, hindi ka magtatagumpay sa buhay mo. Mananatili kang mahirap at malungkot. Kakaramahin ka dahil wala kang puso. Napaluha ako sa reply ni mama pero nung lingunin ko si Raquel sa tabi ko, ay lumakas ang loob kong manindigan sa ginawa ko. Mahal na mahal ko si Raquel at magkakaanak na kami. Hindi ko sila pwedeng iwanan.